Pagkaupo pa lamang sa pwesto, pinag-resign agad ni DPWH Secretary Vince Dizon ang lahat ng opisyal ng kagawaran mula undersecretary hanggang district engineers. Ayon kay Dizon, papatawan din ng lifetime ban ang mga kumpanyang nasa likod ng palpak na flood control projects. Si Clazel Pardilla sa detalye. Linisin ang Department of Public Works and Highways. Direktiba yan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kay bagong DPWH Secretary Vince Dizon. Matapos manumpa sa presidente, inilatag ni Dizon ang malawakang reforma na ipatutupad sa ahensya. Sa harap ito ng mainit na issue sa maanumalyang flood control projects. Unang-una po, ang unang-una ko pong order na ilalabas ay ang pag-order ng courtesy resignations. Talagang yung galit ng ating Pangulo, kailangan, ang sabi niya ay kailangan mag-translate na into concrete action. Kabilang sa pinagbibitiw ang mga undersecretary, assistant secretary, division head, regional director at district engineer. Kasunod ito ng pagbubunyag sa tongpats umano ng mga kawani ng DPWH na sangkot sa mga palpak at guni-guning mga proyekto kontra baha. Hindi po magkakaroon ng ganitong klaseng mga proyekto kung walang kakuntsaba sa loob ng DPWH. Kailangan talaga clean slate tayo, yun ang sabi ng Pangulo. At hindi pwedeng top lang, hindi pwedeng bottom lang, top to bottom. Dahan-dahan nating i-fill up itong mga posisyon na ito ng mga tao na tingin natin kasama ng Pangulo sa paglilinis nitong ahensyang ito. Papatawa naman ng lifetime ban ang mga kumpanya na nasa likod ng mga binalahurang flood control project. Ibig sabihin, hindi na sila makakasali sa anumang proyekto ng DPWH. Magsasagawa rin ng balasahan sa Philippine Contractors Accreditation Board ang tanggapang nagbibigay ng accreditation sa mga kontraktor ng ilan na blacklist na pero nakikipagtransaksyon pa rin sa gobyerno. Makikipag-ugnayan din si Dizon sa Department of Trade and Industry para tuluyang buwagin ang lisensya ng mga kumpanyang sangkot sa katiwalian. Ipaayos ni Dizon ang mga substandard na proyekto, hahabulin ang mga pasimuno ng ghost projects, walang ligtas kahit pa ang nagbitiw na si DPWH Secretary Manny Bonoan. The Independent Commission will investigate everybody. So that is the order of the President. No, I mean, ano po ito? The people deserve accountability. Yun po ang sabi ng ating Pangulo. Ang sinasabing Independent Commission ni Dizon ang bubuin ni Pangulong Marcos para manguna sa investigasyon ng mga flood control project. Target itong magsagawa ng komprehensibong review sa mga proyekto, tukuyin ang mga irregularidad at mga tiwaling individual na salarin sa mga ghost at substandard na proyekto kontra baha. Kampante po ako dahil yun po ang sabi ng ating Pangulo. Uupuan niya ng mga forensic investigator, mga abogato, justices at prosecutor. Clazel Pardilla para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.